Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa pinakamaliit at pinakamalaking bulaklak ng orchids dito sa aming Bakuran Part 2. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Nagkaroon po ako ng part 2 dito sa pinakamaliit at pinakamalaking bulaklak ng aking orchids na dito sa aming bakuran. Kasi nagkasabay na naman po yung bulaklak nitong Cattleya at nitong dove orchids. Kaya po gusto ko lang i-share sa inyo kasi pareho silang puti, isang maliit, isang malaki. Pareho po silang may kulay yellow doon sa pinaka gitna nila at doon sa pinaka-lips nila. Madala nga po ako na mag-video kasi nga po nagiging busy po kami. At ngayon naman po nagkaroon po ako ng time. Eto, nag-voice over na lang po ako kasi nga ngayong nag-e-edit po ako, naririnig ko yung music na nanggagaling dito sa likod ng aming bahay. Napakalakas po ng music ng mga gumagawa ng mga bahay dito sa subdivision. Kaya po, eto, nag-voice over na lang ako. Natatapat naman po na sa tuwing meron akong time para mag-video, ay meron pong mga music sa paligid kung hindi po doon sa harapan, dito ngayon sa likuran. Kaya po nahihirapan po ako na makapag-video palagi. Mabalik po tayo sa acting topic. Ito po ay Cattleya at ito po ay dove orchids. Ang dove orchids ko po ay nakakapit lang sa MacArthur tree. Ayan, no, tingnan nyo kung gaano kataas yung MacArthur tree na yan na kinakapitan ko ng aking dove orchids. Ang dove orchids po na to ay bigay lang po sa akin ng asawa ng pinsan ko na si May. Galing po ito ng Bicol. Madalas na po ako na humingi sa father ko ng keikis kasi meron po yung father ko na tanim na ganitong orchids at tuwan-tuwa po ako. Napakadami pong magbulaklak niya kasi nga ang tagal-tagal na ng dove orchids ng aking father. Kaya po tuwing uuwi ako, natatapatan ko naman yung spike niya, talaga pong punong-puno ng orchids, hindi lang po isang spike. Sabay-sabay po talaga. Ito pong mga dove orchids ay hindi po kagaya ng mga dendrobium orchids, pero family po sila ng dendrobium orchids. Ito pong dove orchids ay kapag nagbulaklak ay hindi po dapat tinatanggal yung kanyang mga spike. Hindi po kagaya ng sa dendrobium orchids na kapag nagbulaklak yung isang cane, kailangan kapag nawala na yung mga bulaklak at natuyo na yung spike, tatanggalin na ito kasi tuyo na yun. Ito pong sa dove orchids, hindi po. Huwag po natin tatanggalin yung mga spike. Kahit po akalain natin na tuyo na, hindi po yan mukhang tuyo lang po yan, pero sariwa pa rin po yan. At itong dove orchids po na yan, kaya tinawag na dove orchids, mukha po siya na kalapati. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda. Tsaka ang bango po ng bulaklak nitong dove orchids na to. Lalo na po kapag nagsabay-sabay ng pagbibigay ng bulaklak nitong dove orchids. Kung lahat po ng spike at maraming spike itong mga dove orchids at magsasabay-sabay po ng pagbibigay ng buds at sabay-sabay sila nabubuka, yun, talaga makikita nyo yung ganda. Kung makikita ko lang po ulit yung pinost ko dati na sabay-sabay yung pagbuka ng bulaklak ng dove orchids dun sa father ko. Ang ganda, tingnan nyo, kahit maliliit lang po yan, talagang masisiyahan po kayo lalo na sabay-sabay ang pagbuka. Ang bulaklak nga po pala ng dove orchids ay maganda kahit maliit. At yan, tingnan nyo, dito pa lang makikita nyo na para siyang kalapati. Kaya tinawag siyang dove orchids. Ang bulaklak nga po pala ng dove orchids, ang pinakamatagal po ay 1 week basta hindi po nababasa. Tapos yung bulaklak po niyan, tumitikom siya kapag hapon na at
bumubuka na lang ulit kinabukasan. Yan, yung buong spike na yan, kapag nagkaroon po yan ng buds, ayan, bawat nodes na yan, nilalabasan po ulit yan ng panibagong buds sa mga susunod na pamumulaklak. Kaya po sabi ko nga kanina, wag na wag pong tatanggalin yung mga spike. Akala nyo lang, tuyo na yan. Hindi. Leaf sheet lang po yung nakabalot dyan sa spike na yan. Kaya kulay brown. Kagaya lang din po yan sa cane na merong nakabalot na leaf sheet. Iyon po ay protection nila para hindi po magkaroon ng fungus. At ito pong mga bulaklak na yan, sabi ko nga kanina, 1 week, tapos 3 days kapag nauulan. Kaya dapat sulitin nyo na kapag bumuka na yung bulaklak. Pero sulit naman kahit ilang araw lang dahil kapag sabay-sabay po na mulaklak yan, ang bango. Talagang sulitin nyo na tumambay kung saan meron na kayo na dove orchids na nakatanim. Eto nga po, tingnan nyo, ang dami na na spike. Nagbubulaklak po ito nung mga nakakaraan, mga paisa-isa yan. Hindi pa siya nagdadalawa bawat isang spike. Pero tiyak sa mga susunod na pag mumulaklak nila, yan, yung bawat node na yan, tsako, lalabasan na yan ng buds at tsak na sabay-sabay na nabubuka. Kaya po nakakatuwa. Yan pong mga spike na yan, basta sabi ko sa inyo kanina, huwag nyo pong tatanggalin, hayaan nyo lang dyan. Sa pag-aalaga naman po dito sa dove orchids, para lang din po sa dendrobium orchids ang ginagawa ko dyan. Kapag summer, 2 beses ko po na dinidiligan yan, umaga at saka hapon. Pero kadalasan dinidiligan ko lang po yan ngayon ng umaga dahil nga po busy kami. Pero po, yung mga ugat din kasi nitong dove orchids talagang maliliit. Para po yan na dendrobium orchids na maliliit din yung ugat na hindi po pwede na mababad palagi. Kaya nung nag-propagate po ako, tinapalan ko lang po ng maliit na bunot ng niyog. Tapos ayan, kung makikita nyo yung mga ugat nila, napakaliliit. Lumabas naman yung ugat dun sa tinapal ko na bunot ng niyog. Kaya kailangan ganyan lang po, hindi po pwede yung makapal yung ilalagay nyo, mabababad po yung ugat nila. At saka hindi po pwede na wala silang takip na bunot ng niyog. Ito, pwede ko na i-propagate, ikakalat ko po dito yan sa mga MacArthur tree ko. At gusto ko po na magparami talaga nito kasi isa pa sa gustong-gusto ko dyan, napakabango po talaga ng bulaklak kapag nagsabay-sabay po. Madaan ka lang dyan talaga, ang bango. Sa sunlight naman po, ang kailangan po ng dove orchids ay morning sunlight hanggang mga 12 o'clock. Pero pwede din po sila kapag full sun, pero nasa ilalim po sila ng puno. Doon nakakapit po sa puno. Yun po yung gusto ng mga dove orchids. Para lang din po to na dendrobium orchids na pwede sa full sun, pwede po sa morning sunlight. At yung iba nga po pwede rin sa talagang bright light area lang. Kaya lang hindi po talaga nagbubulaklak ng gano yung mga ganitong klase ng orchids kapag hindi po naaarawan. Tingnan nyo po itong dove orchids na to. Ang ganda po ng dahon nila, tsaka malusog talaga sila. Kasi nga nakalagay lang po ito sa morning sunlight hanggang 12 o'clock o mga 1 o'clock na sisinagan sila ng araw. Ayan o, ito yung pwede ko na i-propagate. Ito po ay galing sa lumang-luma na cane. Ito, pero sabi ko nga kanina, pwede naman po na labasan ng keikis doon sa pinaka spike nila. Kaya wag na wag pong magtatanggal ng spike ng mga dove orchids. Ito naman po yung isang keikis na mula naman sa spike. Yan, pwede na pong i-propagate yan, kaya lang gusto ko na palaguin muna yung ugat niya bago ko i-propagate.
Tapos po, pwede na rin naman po dito sa cane na lumabas yung mga keikis. Ito sa spike at yung isa ay sa cane lumalabas. Ayan o, ang ganda. Yan po ay hindi ko puputulin yung spike, kundi pipirasuhin ko lang patagilid para hindi po ma-damage yung pinaka-spike niya kasi magbubulaklak pa po yan. Nakatapos na po tayo sa pagdidilig, sa sunlight, sa fertilizer. Kaya po, dito naman po tayo pupunta sa pinakamalaking bulaklak ng orchids dito sa aming bakuran ngayon. Dito naman po tayo sa pinakamalaking bulaklak ng aking mga orchids. Ito yung Cattleya. Ang ID po nito ay Shumtong Fancy. Yan, binili ko po ito ng seedling kay Kaolan. Tapos yung seedling na yon, napakaliit lang po ng pinakalalagyan niya. Yung basket na pinakamaliit. Tapos binalot po niya ng bunot ng niyog. Tapos, nung binili ko to, halagang 350 seedlings lang po yan. Talagang maliliit yung dahon. Kung makikita nyo, ayun yung pinakapaso niya. Tapos yung pinakabunot niya. Ayan o, kung makikita nyo, ang liliit po ng mga pseudobulb nung binili ko yan. Tapos, nung medyo dumadami-dami na sila, inilagay ko po dito sa basket na mas malaki kesa doon sa bunot ng niyog. Tapos, nilagyan ko po yan ng uling. Yun po yung ginamit ko na potting media. Kung ang pinakamaliit na bulaklak ng orchids ay 3 araw lang, kapag umuulan, nagtatagal ang bulaklak. Ganon din po yung bulaklak ng Cattleya. Kaya kailangan kapag bumuka na po yung mga bulaklak ng ating mga orchids, kailangan po isisilong natin kung pwedeng isilong at hindi nakakapit sa dry food. Pero kung hindi naman po na uulan, yung Cattleya, talaga nagtatagal parang mga 1 month o 1 month and a half, tumatagal po yan basta hindi po yan nababasa sa pagdidilig o doon sa ulan. Hindi po kagaya nung dove orchids na talagang 3 araw hanggang 1 week lang tinatagal. Ayan, tingnan nyo, ang ganda ng ugat, diba? Tapos, lumalabas na rin yung ugat ng aking mga Cattleya sa kanilang basket. Hindi po ako magsasawa na ulit-ulitin po yung care tips na ginagawa ko sa aking mga orchids. Kagaya dito sa Cattleya, kapag meron po akong topic na isa dito sa Cattleya, inuulit ko po ulit yung care tips na ginagawa ko. Kasi po merong mga viewer talaga na bago pa lang na nanonood na hindi na po binabalikan yung mga nakaraang video. Kaya po, inuulit-ulit ko na lang po yung pagbibigay po ng care tips sa kanila. At yung iba naman po para hindi po talaga nila makalimutan kung paano po alagaan yung mga orchids na isinishare ko sa inyo. Sa fertilizer naman po, ang ginagamit ko na fertilizer dito sa aking mga Cattleya ay kagaya po ng mga ibang orchids ko, yung 20-20-20. Ito po ay binibigyan ko ng fertilizer ng 15-30. Bale, 15 ng buwan at saka 30 po ng buwan. Doon ako nagbibigay ng fertilizer at kailangan po didiligan muna bago po lagyan ng fertilizer. At sa hapon po ako nagdidilig yung wala na pong araw. After po diligan, kailangan mga after 15 minutes, tsaka pa lang po magbibigay o mag-i-spray ng fertilizer. Kung ang pinakamaliit po na bulaklak dito sa aming bakuran ay yung dove orchids ay mabango, ito din po na Cattleya ay napakabango din po ng bulaklak niya. Pero sa araw lang po siya mabango, pero sa gabi hindi po kagaya ng mga Brassavola nodosa na gabi naman po napakabango. Ito pong Cattleya na to, talagang dumaan ka lang po, maaamoy mo na. Kaya para pong nasa simbahan ka kapag namulaklak yung aking mga Cattleya at itong dove orchids. Maliit man po o malaki yung Cattleya,
At saka itong Dove Orchids, meron po silang pagkakahawig. Sabi ko nga po kanina, parehong kulay puti, parehong mabango, parehong maganda, at may kulay yellow doon sa pinakagitna o yung pinaka-lips ng bulaklak niya. At saka pareho po sila ng tinatagal ng bulaklak. Kapag nababasa, talaga napakadali po na malantay yung mga bulaklak ng aking mga Cattleya at Dove Orchids. Sa sunlight exposure naman po, ang mga Cattleya po ay hindi dapat full sun. Pwede po sila sa morning sunlight na mga hanggang 10 o'clock. Kailangan din po nila yung nasa ilalim ng puno. Yun yung gustong-gusto po nila. Nasa ilalim po ng puno ng mangga. Yan. Diyan po nakalagay yung aking mga Cattleya. Dito po sa puno ng mangga na yan, may iba't ibang mga Cattleya po ako na nakalagay at nakakakuha po sila ng silip-silip lang ng sunlight. Kaya po kahit na tanghali, nagkakaroon o nakakakuha sila ng silip-silip lang na araw dyan sa mga puno ng mangga, yung dumadaan sa pagitan ng mga dahon ng puno ng mangga. Pansin ko rin po dito sa aking mga Cattleya, simula po nung nagtanggal ako ng ibang sanga sa puno ng mangga, talaga pong naglalabasan po yung mga buds at nagiging bulaklak. Kaya tuwan-tuwa po ako kapag namumulaklak yung aking mga Cattleya. Sa pagdidilig naman din po sa mga Cattleya, ito po ay dinidiligan ko ng araw-araw, lalo na po kapag summer. Minsan 2 times a day pa, umaga at saka hapon. Pero kapag umuulan, hindi na po ako nagdidilig syempre, kasi may bunot din naman yan na makakapagpalusaw ng kanyang mga ugat. Uulitin ko rin po ulit sa inyo, ang mga Cattleya po kapag po namulaklak, yung isang pseudobulb, hindi na po ito mamumulaklak na kagaya ng mga Dendrobium orchids. Ang Dendrobium orchids po ay kapag nakapamulaklak na sila, nawala ng dahon, yung cane po nila ay lalabasan at lalabasan pa rin po ng mga spike. Hindi po kagaya nitong mga Cattleya. Ang Cattleya po, kapag after na nila mamulaklak, ganyan na lang sila. Ito po yung nagiging reserve energy na lang nila para doon sa mga bagong sisibol na mga pseudobulb. Kaya po sa may mga alaga ng mga Cattleya, huwag na po kayo mag-antay na magbulaklak po ulit yung dati na nagbulaklak na pseudobulb. Ayan, eto po, makikita nyo yung mga pseudobulb na yan, ang liliit. Tapos kung makikita nyo yung pseudobulb na tinuturo ko, kulubot na siya. Doon po kumukuha ng energy yung mga panibago na lumalabas na pseudobulb. Kaya po huwag na huwag po kayong magtatanggal ng mga pseudobulb na kulubot na o parang lukot na yung pinaka pseudobulb. Diyan po kumukuha ng energy yung mga panibagong lumalabas. Kagaya po nito na pseudobulb na to na nilabasan ng bulaklak, hindi na po yan kailanman magbibigay ng bulaklak. Kaya po, wag na po kayong mag-antay na mamulaklak pa. Pero, wag naman po kayo na matakot na mag-alaga ng Cattleya. Ako po mas gusto ko ngayon na alagaan yung mga Cattleya, yung mga Stropleaf banda na noon kinatatakutan ko. Tsaka yung Phalaenopsis orchids, yan, mga kinatatakutan ko po na alagaan yung mga orchids na yan. Pero mas maganda pa po silang alagaan kesa sa Dendrobium orchids. Kaya lang nga po, may kamahalan po talaga yung Cattleya, yung Phalaenopsis orchids at saka Stropleaf banda kesa doon sa Dendrobium orchids. Pansinin niyo rin po yung mga pseudobulb ng mga Cattleya. Ito po ay bago maging kulubot yung kanilang mga pseudobulb, meron po sila na leaf sheet. Yan, makikita nyo yan. Wala na yan leaf sheet. Nakukuha na ng mga panibagong lumalabas yung energy niyan. At dito yan.
yan yung kumukuha. Tapos kung mapapansin nyo, yan may lip sheet, yan yung lip sheet yung kulay brown. Yan po yung nagpoprotekta sa mga panibagong lumalabas na keikis ng mga Cattleya. At yung magbubulaklak din po, meron din pong lip sheet yan. Yun din po yung nagpoprotekta para hindi po makain ng mga insekto yung buds na lalabas. Kaya po, kadalasan, ang mga bulaklak po ng Cattleya ay nagtutuloy. Hindi po kagaya ng mga dendrobium orchids na talagang buds na kaagad. Pwede nang kainin ito ng insekto o ng ibon. I-end ko na po itong aking video at naibigay ko na yung care tips sa inyo ng aking Cattleya at Dove Orchid. Sana po ay nagustuhan nyo yung video na to. At sana po ay may natutuhan kayo sa mga na-share ko na care tips sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang po pero pinanunood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta. Keep safe everyone. God bless.